Flood control projects ng pamahalaan handang paimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 13 individual na nawawala sa Calabarzon, hindi pa rin mahanap. Galaw ng 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinasabi na ng Kamara na ispabantayan ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Territorial Defense sentro sa isa sa gawang Joint Dagat-Langit-Lupa Military Exercise. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pinaghahanap na ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng sports utility vehicle na may protocol plate number 7 na iligal na dumaan sa EDSA busway kagabi at nagtangkapang managasa ng traffic law enforcer. Base sa inisyal na impormasyon na nakalap ng LTO, lumalabas sa wala umanong naka-issue na protocol plate sa nasabing SUV. Ito ang balita ni JP Nunez. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Naabante mo sakit lang. Nag-iimbestiga na ang Land Transportation Office upang matukoy ang pagkakakilanlan o identity ng driver ng SUV na may protocol plate number 7 na iligal na dumaan sa EDSA busway at nagtangkapang managasa ng traffic law enforcer. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, nangyari ang insidente bago mag-alas 7 kagabi sa may northbound lane ng Guadalupe Station. Batay sa incident report, pinara ng 2 SAIC enforcers ang nasabing SUV para sana i-verify ang identity ng driver matapos nitong illegal na pumasok sa EDSA bus lane. Pero imbis na makipagtulungan sa mga otoridad, ay tinangka pa umano nitong sagasaan ang 2 traffic law enforcers, kabilang na si SAIC Secretariat Sara Barnaquea. Sa video makikita na may pinara ang SUV na may protocol plate number 7 na nakatalaga para sa mga senador. Maririnig ang traffic enforcer na sinasabihan ang driver na wag iabante ang sasakyan. Makailang ulit ring nakiusap ang enforcer sa driver ng SUV na kailangan lamang nilang i-verify ang lisensya nito. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Naabante mo sakit lang. Pakiatras po, pakiatras. Sir, pakiatras po. Ngunit imbis na tumigil, nagtuloy-tuloy sa pag-atras ang SUV hanggang sa makarating sa nakabukas na barrier at dali-daling tumakas. Sir, saglit lang. Sir, i-verify lang naman kayo Sir. Sir, license po, license. Driver's license po. Sabi ka dyan ng number dun. Tap, baka sumapit ka. Tap, sumapit ka. Ay, naku po, talaga naman. Mariing kinondena ng Department of Transportation ang insidente at tiniyak na papanagutin ang driver ng SUV. Ayon kay DOTR Executive Assistant to the DOTR Secretary, Jonathan Hesmundo, ginagawa lamang ng kanilang tauhan ang trabaho matupad ang batas trapiko. Tiniyak ng DOTR na makikipag-ugnayan sila sa mga otoridad para mapanagot ang pasaway na driver. Samantala, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng LTO na wala umanong naka-issue na protocol plate sa nasabing SUV. Tiniyak naman ng ahensya na iniimbestigahan na nila ang insidente at sinigurong i-issuehan ng show cause order ang sangkot na driver, gayon din ang registered owner ng sasakyan. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang LTO sa SAIC at sa tanggapan ng Senate President upang makakuha pa ng karagdagang impormasyon hinggil sa insidente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang umaamin o tumangging senador kung sino
ang nagmamay-ari ng sports utility vehicle o SUV na nag-viral matapos dumaan sa EDSA busway. Tiniyak naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na sakaling sa isang miyembro ng Senado ang sasakyan, mananagot ito sa kanyang naging kasalanan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Clearly may nilabag sa na batas yung SUV yon na dapat panagutan. Hiniling na ni Senate President Francis Cheese Escudero sa Land Transportation Office o LTO ang pagkakakilanlan ng may-ari at gumamit ng sasakyang iligal na dumaan sa EDSA busway. Gamit ng sangkot na sports utility vehicle o SUV ang protocol plate na number 7 na ibig sabihin na inisyu ito ng LTO sa isang miyembro ng Senado. Paliwanag ng Senate leader, walang hawak na listahan ng Senado kung sino ang mga nabigyan ng katulad na plaka sa kanilang hanay. LTO ang may record, di yan Senado. Sir, yung dalawang plate, Kasi hindi naman automatic binibigay yan. Yan ay nire-request. So LTO nakakaalam kung sino nag-request. Ang LTO nagre-request ng registration bago nila issue ng plaka. So yung 7 nakadikit yan sa particular na kotse. Ayon pa kay Senate President Cheese Escudero, hindi lahat ng mga senador na may gamit ng naturang protocol plate ay pinapayagan dumaan sa EDSA busway. Sa halip, sa hanay ng mga miyembro ng Senado, tanging Senate President lang na may protocol plate ang legal na makadaan sa naturang bahagi ng kalsada. Umaasa naman ang Senate leader na kung ang sasakyan nga ay pagmamay-ari o rehistrado sa isang senador, aaminin ito at pasusukuin ng sangkot na driver. Tinanong niyo na po yung mga kasamahan niyo. Ano? Tinanong niyo yung mga kasamahan niyo. Hindi. Inaalam nga muna kung totoo nga ba yung protocol plate na yon o hindi. At matapos kami bigyan ng informasyon ng LTO, yun siguro dapat na panahon para malaman kung sino talaga yun. Nilinaw naman ng mababatas na maaaring gamitin ng kaanak o ibang tao ang mga sasakyang may protocol plate batay sa memorandum circular ng LTO. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya sa pagmamaneho ng isang Korean national na nag-viral matapos na mag-amok sa Clark Freeport Zone noong October 31. Ayon sa LTO, pinatawan na ng 90-day preventive suspension ang driver's license ng dayuhan at pinagpapaliwanag hinggil sa eksenang ginawa nito. Nauna nang nag-viral sa social media na mayroon ng mahigit sa 3 million views ang video kung saan makikita ang isang SUV na binangga ang motorsiklo sakay ang isang security guard. Sa isa pang video, makikita na binangga din ng SUV ang isang gasoline pump at nagliyab pa ang ilalim ng kanyang sasakyan. Ayon sa Clark Development Corporation, nag-ugat ang pag-aamok ng Koreano matapos umanong sitahin dahil nakita itong nakahubad sa loob ng sasakyan. Sa inisyal na ulat naman ng pulisya, napag-alaman nagtatrabaho sa isang casino ang Korean national at nakalive ito mula pa noong October 19. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya ang Koreano at nahaharap sa patong-patong na mga kaso kabilang na ang attempted homicide. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may problema sa flood control projects. Makikita naman anya ito sa pagbahang idinulot ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Sinabi rin ng Pangulo na walang problema sa kanya kung nais ng ilan na paimbestigahan ang mga proyektong ito. Ito ang balita ni Nela Maribuhok. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naghahanap kung nasaan ang mga flood control project ng pamahalaan na inaasahan sana na makatutulong upang hindi gaano tumaas ang mga pagbaha sa mga lugar na naapektuhan ng magkasunod na bagyo. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lang talaga nakayanan ng mga flood control ang malaking volume ng tubig na ibinagsak ng ulan ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region at malaking bahagi ng Calabarzon Region. Ayon sa Pangulo, walang problema sa kanya kung bubusisiin man o iimbestigahan ng Kongreso ang budget na inilaan para sa mga flood control project. Oh, sige. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this.
sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Binigyan din ni PBBM na dapat ring pagtuunan ngayon ng pamahalaan kung papaano matutugunan ang epekto ng climate change. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. Ito ang tulay na nasira na nagdudugtong sa bayan ng Laurel at ng Agoncillo na dahil nga sa pag-apaw ng ilog ay naputol. Dahil nga sa iniiwang pinsala ngayon ng kalamidad ayon kay Pangulong Marcos, kailangan tignan muli ang disenyo at patatagin ang mga infrastrukturang itinatayo ng pamahalaan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Sa tanong naman kung kontento ba siya sa naging pagtugon ng gobyerno sa nakaraang Bagyong Christine, sagot ng Pangulo, I'll tell you the truth, it's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can, but you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. Ngayong araw, pinangunahan ni PBBM ang araw ng pambansang pagluluksa sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Mismong sa landslide area sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, bumisita ang Pangulo at personal na kinamusta ang mga pamilya ng naging biktima ng pagguho ng lupa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pilit na bumabangon ang mga residente sa Batangas na matinding naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Kani-kanya na silang paglilinis sa kanilang mga bahay na nabalot ng putik matapos malubog sa baha. Bilang ayuda naman sa mga biktima ng kalamidad, pinagkalooban sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng cash assistance at ilang materyales sa paggawa ng bahay nang bumisita ang Pangulo sa Batangas ngayong araw. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Wala na natira eh. Ubus. Yung mga CR, mga kusina namin, wala na, ubus. Higit isang linggo pagkatapos bayuhin ng Bagyong Christine, hirap pa ring makabangon ang ilang residente sa bayan ng Laurel sa Batangas. Ayon kay Eddie Pableo, sa ilang dekada niyang paninirahan dito, ngayon lang nila naranasan ang ganito katinding epekto ng bagyo. Lagpas tao po dahil nakikita naman po yung bakat po dyan sa tubig sa semento po. Opo, ngayon lang po. Sa tagal namin dito po. Kaya naman puspusan na ang paglilinis ng mga residente kahit tila gabundok pa rin ang putik sa kanilang paligid. Nagpapala sa kapal ng lupa. Kalahati ng bahay namin ng natabunan ng lupa. Ito ang tinatawag na ground zero ng bagyo dito sa Poblasyon 3, Laurel, Batangas, kung saan makikita ang bakas ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ang mga bahay dito, lubog pa rin sa putik, kaya naman ayon sa mga residente, matatagalan pa bago sila makaahon sa sitwasyong ito. Ayon kay Laurel Mayor Lyndon Bruce, aabot sa higit 1 bilyon ang kailangang pondo upang maibalik sa norma ng sitwasyon sa kanilang munisipalidad. Halos karamihan po, marami po kami mga kababayan na nawalan ng tirahan. Halos kalahati sa 21 barangay sa Laurel ang lubhang naapektuhan ng bagyo. Ngayong Lunes, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas para personal na makita ang sitwasyon matapos ang bagyo. Isa ang bayan ng Laurel sa mga dinalaw ng punong ehekutibo kung saan namahagi siya ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Pagdating sa kalamidad, hindi po ako makukontento sa mga ulat na pinapadala sa akin. Ang gusto ko lagi ay personal na matunghayan kung totoo nga na umuusad ang mga pagbangon sa mga nasalantang lugar. Tigsa 10,000 cash assistance at mga materyales sa pagpapagawa ng bahay ang ipinamahagi ng Pangulo, pati na sa mga magsasaka at mga ingisda na apektado ng bagyo.
Pagpapagawa ko ng aking kusina, CR pati sala kasi nabagsakan siya ng kawayan na gumuho sa aming bahay. Papaayos ko sa aming bahay dahil natambakan nila lupa, loob at labas. Sa kabila naman ng mga mahihirap na karanasan sa nakalipas na bagyo, sinabi ng ilang residente na mananatili pa rin sila sa kanilang bayan sa Batangas. Nagbigay daan rin nila ang nakalipas na bagyo para mas mapaghandaan pa ang mga hamon at kalamidad na maaaring dumating sa kanilang buhay. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinigil na ng mga rescuer ang paggalugad sa ilalim ng lawa ng Taal para mahanap ang 6 na residente na nawala sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Nagdadalamhati naman ang isang miyembro ng Balete Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na kaanak ng mga nawawalang residente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Nag-request na din ang pamilya na ihinto na yung underwater search. So, kumbaga, with the guidance naman ng family. Surface water search na lang ang ginagawa ng Philippine Coast Guard at Balete Local Government Unit para hanapin ang 6 nilang mga kababayan na nawala noong manalasa ang Bagyong Christine. Ayon sa Office of the Civil Defense Calabarzon, nagalugad na ang bahagi ng Taal Lake kung saan hindi na lang natabunan ang mga biktima. Hindi ma-determine natin kasi yung mga K9 natin na dineploy early on ay nag-search na thoroughly dun sa area. So wala naman silang na-detect within that area dun sa may mga kalupaan. So most probably nasa tubig talaga yung mga biktima na natabunan ng mga debris sa tubig. Ayon pa sa OCD4A, mapanganib na rin para sa mga diver kung itutuloy ang operasyon. Lubhang malalim na ang lugar na pinaghahanapan sa mga ito. Sa tala ng OCD Calabarzon, nasa 13 pa ang hindi pa rin mahanap sa rehiyon, kabilang ang 6 na nawawala sa bayan ng Balete. Ayon kay Edwin Mendoza, miyembro ng Balete MDRRMO at kaanak ng 6 na nawawala sa kanilang bayan, may kurot sa puso niya dahil sa insidente. Lagi makukuha mo sa sarili mo bakit nangyari. Siyempre, tumutulong ko sa iba para maligtas ang buhay. Nga sabi ko doon sa iba nagtatanong sa akin, ay diyan ako masakit. Hindi ko kaya paliwanag ang sukdulan na sakit na nararamdaman ko dahil sa dami ng na-rescue, yung pagdating sa pamilya mo'y walang-wala ka, nasiro ka, masakit. Halos ganito kataas yung naging level ng tubig na may kasamang mga troso yung rumagasa papunta sa direksyon ng kinatitirikan ng bahay ni Mang Edwin. Bagamat 12 araw nang nawawala ang kanyang kaanak, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Edwin na makita ang mga ito. Sa ngayon, sa nakikitang tulong ng mga kasamahan na lamang siya humuhugot ng lakas ng loob. Ay Diyos na ang bahalang gumanti sa kanila. Siyempre, nakakataba rin naman ang puso na madami yung mga gusto talaga, porsigido talaga na makita yung kapamilya ko, ang kamag-anak ko. Panawagan naman niya sa ating mga kababayan na kung sakaling may sakuna ay ugaliing sumunod sa mga ipinapaalala ng pamahalaan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 1 hanggang 3 bilyong piso ang madaragdag sa gastos ng gobyerno kapag hindi itinuloy ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Mayo ng susunod na taon. Ayon kay Commission on Elections COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kaya nga isasabay na nila ito sa national at local elections para makatipid ang gobyerno. Samantala, sa kabila ng isinusulong na BARM elections postponement, ay tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC tulad ng COC filing na nagsimula na ngayong araw. Ito ang balita ni Dante Amento. Paano kung hindi matuloy ang eleksyon? Kailan kaya ito matutuloy? Ano ang gagawin natin? Tayo ba ay automated pa rin? O tayo ba ay manual na halalan? Pinag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC ang gagawin kung ipagpapaliban ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Kasunod na rin ito ng pagsusulong na palawigin pa ang termino ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na ang epekto ay wala munang parliamentary elections.
Sa isang panayam, sinabi na rin ni Senate President Francis Cheese Escudero na maghahain siya ng panukalang batas hinggil sa postponement ng eleksyon. Ang dahilan anya nito ay isa na ang desisyon ng Korte Suprema na hindi na bahagi ng BARM ang probinsya ng Sulu. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag naipagpaliban ang Bangsamoro parliamentary elections, kailangan nila ng panibagong pondo at mas mahal anya kapag automated elections at 1 bilyon naman kapag manual ang halalan. Kapag po nag-automated tayo dito sa Bangsamoro, baka po gastusan natin ng mga 3 bilyon piso. Dagdag pa nito, sa darating na 2025, ang parliamentary elections kasi ay sasabay sa national and local elections, nakakatipid tulad sa training ng mga guro. Samantala, ang ilang tumakbo sa BARM ay sinabing mas alam ng Kongreso kung ano ang dapat gawin at susunod naman sila rito. Since we are aspiring for a public service, we also respect the wisdom of the government officials of the Republic. Yan ay depende sa taas. Nag-file na tayo kasi unang-una naka-schedule na, nagpaalam tayo sa UBGP. Pagkatapos nakagayak na, naka-prepare na ang pag-file natin sa unang araw. Pero nilinaw ng poll body chief dahil wala pa namang batas upang ipagpaliban ang halalan ay tuloy sila sa paghahanda. Sa katunayan, nagsimula na ngayong araw ang paghahain ng kandidatura o Certificate of Candidacy ng mga tatakbong Regional Parliamentary Political Party at ang mga tatakbo naman bilang Parliamentary District Representative. Mga kasangbahay, kalalapag lang noon ng eroplano ng Philippine Air Force. Lulan ang ilang mga COMELEC officials para saksihan ang unang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC dito sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Tatagal ang COC filing hanggang November 9. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa Bangsamoro region. Gusto nating maipakita sa lahat na pag magsimula na sila sa pagpa-file ng Certificates of Candidacy, at the same time, gusto nating lang i-garantiya na maayos at tahimik ang magiging filing ng Certificates of Candidacy natin. Naurong ang COC filing sa BARM mula sa orihinal na October 1 hanggang 8 matapos magdesisyon ang Supreme Court na hindi na bahagi ng BARM ang Sulu kaya nagkaroon ng adjustment. Mayroong 40 seats para sa political party nominees at 25 naman sa Parliamentary District Representative. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ng House Committee on Good Government and Public Accountability na mabantayan ang galaw ng 7 opisyales ng Office of the Vice President o OVP na ipinasumpina ng komite kaugnay ng pagdinig sa umano'y budget mismanagement sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Samantala, naniniwala naman ng isang House Deputy Majority Leader na maaaring magsampa ng kasong plunder kung mayroon niyang maling paggamit sa pondo ng OVP. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So at the very least, ang pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. No derogatory record o walang ulat ng outstanding warrant. Yan ang tugon ng Department of Justice o DOJ sa hiling ng House Good Government and Public Accountability na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Sa liham ng House panel para kay Justice Secretary Crispin Remulla noong October 22, binigyang diin ito ang kahalagahan ng testimonya ng 7 opisyal sa pagdinig at may natatanggap itong impormasyong may mga individual umanong naghahandang umalis ng bansa. Kaya nga naglabas na rin ng sabina ang House panel para utusan na ang mga itong dumalo sa ginagawang investigasyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson, Representative Joel Chua, nais ng panel na ma-monitor ang paggalaw ng mga naturang opisyal lalo na't patuloy ang mga ito sa pagtangging dumalo at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Sakaling hindi na naman dumalo sa hearing na nakatakda sa araw ng Martes, November 5, babala ng House panel, posibleng magresulta ito sa contempt citation at pagpapaaresto sa 7 OVP officials. So pag may contempt, so paano natin i-contempt yung tao na wala naman dito at hindi natin alam yung location or whereabouts? Well, kung na-contempt sila, di nandoon sila sa custody ng Congress.
Dati nang sinabi ni VP Duterte na handa siyang suportahan anuman ang magiging desisyon ng kanyang mga opisyal kung nanaisin ng mga itong dumalo o hindi sa pagdinig. Pero ang Vice President naninindigang hindi dadalo sa hearing ng House panel dahil pamumulitika lamang umano ito laban sa kanya. Sinisilip ng mga kongresista ang subject ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA na 73 million pesos na halaga mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Gayon din ang umano'y unaccounted for na 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Samantala, naniniwala naman ang isang House Deputy Majority Leader na maaaring mahulog sa kasong plunder kung mayroon ngang maling paggamit sa pondo ng OVP. So you want to be technical about it. Is the amount within the bounds of what can be considered plunder? Probably yes. Is it betrayal of public trust? I think pinaka-concrete na panuntunan ng public trust ang pag-handle ng public funds, di ba? So if we were to be technical about it, yes. Giit din ito, tungkulin ng mga kongresistang bantayan ang paggamit sa pondo ng bayan. Para sa isa pang Deputy Majority Leader, mahalagang maipaliwanag ng tanggapan ni VP Duterte ang mga tanong sa paggamit ng pondo nito. Naniniwala rin si TGP Party List Representative Bong Teves na ito ang dahilan kaya patuloy ang pagbaba ng trust at performance ratings ng pangalawang Pangulo. Pag patuloy ka nagtatago at patuloy mong hindi sinasagot yung mga tanong na dapat mong sagutin, talagang bababa ang rating mo dahil paano ka pagtitiwalahan ng ating mga kapwa Pilipino kung hindi mo sinasagot yung mga tinatanong sa'yo. Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latosa mula sa Perth, Australia. Isa ang mga Filipino-American voters sa nililigawan ngayon ni na Democratic nominee Kamala Harris at Republican Donald Trump sa huling mga araw ng kampanya. Issue sa border security at immigration, isa sa pangunahing dahilan ng pagpili ng mga kababayan kung sino ang iboboto. Ito ang balita ni Klein Sinca. We're going to have the largest deportation of criminals in history. I won fights against the cartels that trafficked in guns, drugs, and human beings. And it is my pledge to you, if you give me the chance to fight on your behalf as president, there is nothing in the world that will stand in my way. Kapwa nangako si US Vice President Kamala Harris at Donald Trump na itataguyod ang seguridad at palalakasin ang border security ng bansa. Sa campaign speech ni VP Harris sa Michigan 2 araw bago ang US general election, binigyan din ito ang ginawang pagpapakulong sa gangs at cartel na ilegal na nagpapasok ng droga, baril at nagpapalakad na human trafficking sa US-Mexico border. Ginawa niya ito nang siya ay Attorney General ng California. Muli namang pinangako ni Trump na magpapatupad siya ng mass criminal deportation at isasara ang US border sa Mexico kapag siya ay muling mahalal bilang Pangulo. Isa ang security at immigration policy ngayon sa pangunahing isipin ng mga Filipino-Americans gaya ni Jasmine na isang estudyante sa US. The two factors that would definitely influence my vote on the 2024 elections are the presidential candidates' policies on the economy as well as immigration, as I personally believe that those two things are the ones that would impact my life the most once they are implemented. Mayroong mahigit sa 4 na milyong Pilipino sa Estados Unidos ngayon at tinatayang 1.2 milyon ang maaaring bumoto sa 2024 election ayon sa US Statistics. Makikita ang bulto ng mga Pilipino sa California kung saan mayroong 1.6 milyon, sa Hawaii na may 367,000 at sa Texas na may 194,000. Sa 4 na milyong Pilipino sa Estados Unidos, 68% sa mga ito
ang panig sa Democrats, samantalang 31% naman sa kanila ang panig sa Republicans, ayon sa pinakahuling research ng Pew Polls. Samantala, isa din ang edad sa naging issue sa election cycle na ito matapos mag-concede si incumbent President Joe Biden dahil sa kanyang katandaan. Kaya isa ito sa binibigyan diin ni Harris sa huling 2 araw ng pangampanya sa mga battleground states. Klein Sinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Isang linggong suspendido ang pasok sa mga paaralan sa Lahore City sa Pakistan dahil sa matinding polusyon sa hangin. Simula araw ng Lunes, November 4, kalahati rin sa bilang ng office workers ang maghahanap buhay mula sa kanilang mga tirahan. Bilang bahagi ito ng Green Lockdown Plan, nanguna ang Lahore sa mga lungsod na may pinakamatitinding polluted air sa buong mundo. 14 na tao ang patay sa pagtama ng kidlat sa Palabek Refugee Settlement sa Uganda. 13 sa mga nasawi ay ang mga bata. Batay sa pulisya, dumadalo sa isang church service ang mga biktima nang tumama ang kidlat. 34 na iba pa ang sugatan sa insidente. Ayon sa UN's Refugee Agency, mahigit sa 80,000 refugees ang nanunuluyan sa Palabek or Palabek Refugee Settlement at karamihan ay nagmula sa Sudan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Itinuring na constructive criticism ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang puna ni Senator Amy Marcos ukol sa umunoy late na pag-aabiso nito sa publiko. Ayon sa PAGASA, meron ng mga pagbabago silang ginawa sa kanilang warning system para mas maagang makapag-abiso sa publiko kapag mayroong paparating na mga bagyo. Ito ang balita ni JP Nunez. We consider them as constructive criticism, and we are doing our best to further enhance our services and provide better information to the public. Constructive criticism para sa State Weather Bureau ang naging pagpuna ni Senator Amy Marcos sa umano'y late na pag-aabiso nito sa publiko. Sa opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos, sinisi nito ang PAGASA at sinabing late nag-abiso sa LGU kaya hindi kaagad nakalikas ang mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at marami ang nasawi. Dagdag pa ng senador, may sapat na pondo naman ang PAGASA at dinagdagan pa ang budget para sa 2025 kaya hindi na dapat umano mangyari ang ganitong insidente. Sa press conference ng PAGASA kaninang tanghali, sinagot nila ang hinaing na ito ni Senator Amy Marcos at iginiit na meron na silang ginagawang mga improvement sa kanilang warning system. Kasama umano dito ang mas maagang pag-aabiso ng pagpasok ng bagyo at kung gaano karami ang volume ng tubig na pwedeng ibuhos ng ulan. As early as 2 weeks before pa mangyaring event, we are already informing the public that there's a potential, for example, that a tropical cyclone could enter or develop within the Philippine Area of Responsibility. Hindi na nagbigay ng dagdag pang depensa ang PAGASA sa mga kritisismong ibinabato sa kanila. Sa huli, iginiit ng isa pang opisyal ng PAGASA na si Engineer Juanito S. Galang na dapat meron ding ginagawang paghahanda ang publiko kapag merong paparating na mga bagyo. Ang paghahanda po ay hindi lamang ito tungkulin ng ating gobyerno. Ito po ay pananagutan nating lahat. So yung mga simpleng bagay na pwede nating gawin ngayon na malayo pa yung bagyo, malaki po ang epektong, positive effect na pwedeng idulot nito. Kaya makiisa po tayo bilang isang komunidad at tanda po natin na ang inyong kaligtasan ang aming pong prioridad. Ayon naman sa ilang mga residente ng Marula sa Valenzuela na kadalasang binabaha kapag may malakas na bagyo, madalas namang sakto ang abiso ng PAGASA dahil bago pa man umapaw ang tubig sa ilog ay nawawarningan na sila ng LGU. Meron din naman anilang pagkakataon na naghahanda silang lumikas dahil ang abiso ng PAGASA ay uulan ng malakas pero mainit naman ang panahon.
Kagaya yung nakaraan na Leon, daming sinabing ganito, alerto kayo, pero hindi naman dumating. Kaya kung minsan hindi rin kami, ganun pa man, ano, alerto kami talaga pag sinabing may bagyo. Dahil kami bahain eh. Pag minsan ay eksakto ang kanilang ang sinasabi nila. Kasi sabi nila, pag uulan daw, babaha. Ay di, umaano nga ako naman, bumabaha nga naman. Minsan ay ganun nga na ulan, minsan hindi. Sabi nila, uulan ngayon. Hindi naman umuulan. Ay, anong mangyayari? Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 282.5 million pesos ang kinakailangan ng Department of Education para sa pagpapaayos sa reconstruction ng mga classroom na nasira dahil sa Bagyong Leon. Ayon sa partial situational report ng ahensya, 113 na silid-aralan ang totally damaged, habang 227 naman ang partially damaged. Samantala, kailangan din ng 113.5 million pesos ng DepEd para naman sa major repairs ng mga paaralan. Kasama sa mga lugar na naapektuhan ay ang Cordillera Administrative Region, Region 1, 2 at 3, kung saan umabot na sa 396 million pesos ang halaga ng pinsala na dinulot ng nagdaang Super Typhoon Leon sa sektor ng edukasyon. Sa datos ng kagawaran, 11,135 ang bilang ng mga learning resource ang nasira, habang nasa 192 computer sets naman ang nawasak dahil sa bagyo. Ang bilang ng mga apektadong paaralan ay inaasahang madaragdagan pa habang nangangalap ng datos ang DepEd hinggil sa lawak ng pinsala ng nagdaang bagyo. Pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, mapalupa, dagat o himpapawid man, pati na ang cyberspace. Diyan nakatuon ang isasagawang joint exercises ng Armed Forces of the Philippines ngayong taon. Inaasahan na rin ng AFP na imomonitor ng China ang gagawing military drills ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang objective po natin dito sa exercise na ito ay maging dalubhasa yung ating mga sundalo sa territorial defense. Nakatuon sa territorial defense ang ika-8 edisyon ng AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagat pa ngayong taon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kabilang sa mga pagsasanay ngayong taon ay command post, field training at cyber warfare exercises. Isasama ang information warfighting exercise dahil kabilang ang strategic communication sa defensive operation. So meron tayong mga grupo ng mga cyber warriors. Ang gagawin po nila is that they will try to defend our network, no, from cyber attacks. Yun lang po ang gagawin natin. Depensa tayo. Kabilang na dito ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa giyera. Gaya halimbawa ng pag-counter sa maling naratibo ng China sa West Philippine Sea. Kasi nga kung yung narrative ng kalaban ang umiiral, talo ka na dun sa gera na yon. Ganyan din nangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea, di ba? Alam natin yan na kahit na tayo yung binabangga ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, ang lumalabas sa balita kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? Fake news. So we have to counter that and we have to rehearse that in times of war. Isasagawa ang pagsasanay sa teritoryong sakop ng Western Command sa Palawan at Northern Luzon Command. Kabilang na dito ang sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. The West Philippine Sea will be conducting a series of exercises, all of which will be taking part in the western portion of Palawan. We will be having island seashore exercises, amphibious counter-landing exercises, and air defense exercises. Kasama dyan yung joint intelligence, surveillance, and reconnaissance and maritime security exercises. Inaasahan na daw ng AFP na i-monitor ng China ang pagsasanay, pero may contingency plan na ang AFP para dito. We have done the contingencies in the planning. And of course, we expect that
our Chinese counterparts will be monitoring us and doing some things, maybe, but our planners have planned and prepared for contingencies in the process. Ayon kay General Nicodini, ang AJEX exercise ay paghahanda ng sandataang lakas para sa isasagawang balikatan sa susunod na taon. Bukod sa mga miyembro ng Philippine Navy, Army, Air Force at Special Forces, kasama din sa pagsasanay ang miyembro ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Reservists at iba pang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DFA, DSWD, DILG at iba pa. Nasa 3,000 ang lalahok sa pagsasanay ngayong taon na nagsimula ngayong araw at magtatapos sa November 15. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakakalagahan. Balik sesyon na ang Senado ngayong araw matapos ang ilang linggong break. Kasabay nito, tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero na prioridad nilang talakayin ang panukalang budget ng bansa para sa taong 2025. Target busisiin sa deliberasyon ng flood control budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Dagdag rito ang pag-aaral sa climate change at adaptation ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon pa sa Senate leader, target ding sisiyasatin sa plenaryo ang proposed budget ng PhilHealth. Ito ay matapos ang desisyon ng Korte Suprema sa State Health Insurer kaugnay ng Temporary Restraining Order o TRO sa fund transfer sa National Treasury. Inaasahan ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe na maipapasa na sa third reading ang panukalang pondo sa November 26. Habang target na gawin ang bicameral committee hearing kaugnay nito sa pagitan ng November 28 at 30 upang pirmahan sa December 9. Nanindigan ng Philippine National Police na legal ang sinagawang raid sa 23rd floor ng Century Peak Tower sa Malate, Manila noong October 26 ng gabi. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroong bitbit na cyber warrant ang PNP Anti-Cybercrime Group sa pagsalakay sa gusali kaugnay sa umano'y iligal na operasyon ng scam hub sa lugar. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang subject po ng kanilang police operation po ay yung Vertex Technology na lumalabas po na nagpalit lamang po ng pangalan ng Quantum Solution po. At ito po ay concerning po sa violation po ng Securities Regulation Code. Kaya po during the operation po, ang kasama po nila ay SEC at PAGCOR po. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinalakay ng mga otoridad ang Vertex Technology. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, 2 beses na itong sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. So I've heard earlier po yung spokesperson po ng PAOC who also confirms na nagkaroon na rin po ng parang na-operate na rin po before itong Vertex for the same case po. So yun po yung binabackground po ngayon at kino-confirm po, but hindi po kasi PNP ang nag-operate po noon at ngayon po yung kino-confirm nila na 2 beses na daw pong na-raid itong Vertex for same reason that they are engaging in business not related doon sa license na ibinigay po sa kanila ng SEC. Nitong October 29, sinalakay din ng PNP Anti-Cybercrime Group, bitbit ang cyber warrant ang lugar dahil sa umano'y pag-ooperate ng love scam at cryptocurrency scam. Kasama aniya sa operasyon ang representative mula sa Securities and Exchange Commission at PAGCOR. Yung po yung lumalabas sa initial investigation po na yung ibang mga dating involved sa scam, they are presuming na yung iba po ay dito po nagtago po at nagtatrabaho po ngayon. So this is precisely the reason kung bakit nag-iingat nga po ang ACG in giving some information because critical po yung magiging laman po at magiging resulta po ng gagawin po nilang forensic examination doon po sa mga IT equipment. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo, sa naturang operasyon, natuklasan ng PNP na nagpalit ng pangalan ng Vertex Technology
sa quantum solution, subalit iisa ang ginagawa ng mga ito. During the operation po ay may mga nakuha pa po sila na mga resibo, mga dokumento that would prove na the Vertex pa rin po itong kumpanya na naging subject po ng kanilang search warrant po. May mga nakuha po silang dokumento during the time ng implementation po ng search warrant. May violation po sila doon sa Securities Regulation Code. Particularly, they are allegedly engaged in scams po. Dagdag pa ng General, itinurn over muna ng pulisya sa embassy ang 69 na dayuhan na natagpuan sa sinalakay na palapag ng gusali habang isinasagawa ang investigasyon. Subalit, inihahanda na aniya ang mga kaso sa 7 kasama sa warrant maging ang mga manager at supervisor ng kumpanya. Pine-prepare po ngayon, ma'am, yung mga kaso po at based sa ACG po na kaninang kausap ko po na investigating officer po, they're just still waiting for the result po ng forensic examination po ng mga na-recover po na mga computers at just can imagine po ang nakuha po nila is 115 desktop, 36 laptop, 964 pieces of assorted mobile phones and other gadgets po. So lahat po ito ay mag-undergo po ng forensic examination and ito pong mga makukuha po at mariretrieve po ng data dito po sa mga nasabi pong mga gadgets po ay this will serve as a evidence po for filing of violation nga po ng Securities Regulation Code in relation po sa cybercrime law po natin. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na hindi mangingimi ang PNP na sampahan ng kaso ang mga sangkot sa naturang iligal na operasyon kahit na mayroong maimpluwensyang tao. Maliban po doon sa mga personalities name, including po, like I said, itong mga pinakawalan temporarily kung mapapatunayan na sila ay mismo ang ginagamit to operate this alleged illegal scam hub, then they will be included doon po sa sasampahan po ng kaso. At kung mapapatunayan po at meron po tayong sapat na ebidensya na magpapatunay na yung mismong manager and occupants and even owner nitong building po na ito, then it will be included in the charges to be filed by PNP ACG po, sir. Matatanda ang October 29 na kumpiska din ng mga otoridad ang mga computers at iba pang gadgets na umano'y ginagamit sa love at cryptocurrency scam. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng impormasyon sa mga otoridad ang anak ng principal suspect sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, ikinwentoan niya ng anak ng principal suspect simula pagdukot hanggang sa pagtangay ng mga suspect kay Eastman. Sinabi ni Brigadier General Fajardo, sa ngayon ay ina-assess pa ng mga otoridad ang katotohanan sa mga naging pahayag ng anak ng suspect. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring proof of life at maging ransom demand na natatanggap ang pamilya ng biktima. So, ongoing po yung validation to confirm the revelation made by the anak nung isa sa principal suspect po, including the possible na pati yung bangka ay pinalitan ng pintura to avoid naalala niyo po, white na motorized bangka po yung ginamit. So, bine-verify po ngayon yan ng joint task force po, na task group po ng PNP, ng NAFP po. Tinanghal bilang overall champion ng Team Philippines sa ginanap na 2024 International Canoe Federation o ICF Dragon Boat World Championship na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan. Nagkagulo ang karamihang mga residente ng barangay Basdiot sa Cebu matapos bumaha ng isang tamban sa kanilang dalampasigan kahapon. At panibagong species ng luya ang natagpuan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao ng ilang mga estudyante. Ito ang balita ni Alan Manansala.
sa Palawan. Nagbubunyi ngayon ang mga Pilipino matapos tanghalin ang Team Philippines bilang overall champion sa ginanap na 2024 ICF Dragon Boat World Championship sa Puerto Princesa, Palawan simula noong October 31 hanggang kahapon November 3. Nasungkit ng mga Pinoy bilang host country ang 11 gold medal, 20 silver at 8 bronze sa larangan ng Dragon Boat. Pumapangalawa ang bansang Thailand na may 8 gold habang 6 na medalyang ginto naman, 3 silver at 3 bronze ang Russian at Belarusian athletes o Individual Neutral Athletes o AIN. Nasa pang-4 na pwesto ang Ukraine at pang-5 ay ang bansang Canada. Nakamit ng Team Philippines ang titulo bilang Masters over 40-20-seater mix 500 meters at Masters over 40-20-seater women's 2,000 meters. Sa Cebu, bumaha ng sangkaterbang isdang tamban sa Panagsama Beach ng Barangay Basdiot, Mualbual, Cebu kahapon November 3. Sa videong kuha ni Christian Sabandal, makikita ang hindi magkanda humayaw na mga residente sa pagsilo sa mga nagsisipagtalo ng mga tamban. Kanina, muling nagtipon-tipon sa dalampasigan ang mga ito sa pagbabakasakaling muling babaha ng isda sa kanilang lugar. At sa Mindanao, 5 botanistang mula sa Mindanao State University, Marawi ang nakadiskubre ng bagong uri ng luya sa kabundukan ng Zamboanga del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ito ang Etlingera lacereta naive, isang endangered na kabilang sa ginger family na Zingiberaceae. Dahil dito, umabot na sa 18 ang kabuuang bilang ng mga kilalang uri ng luya sa Pilipinas, kung saan 12 dito ay endemic na matatagpuan lamang sa bansa. Batay ito sa isang pag-aaral na nilathala ng Journal of Asia-Pacific Biodiversity nitong nakalipas na buwan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umani ng unang panalo ang defending champion Department of Agriculture o DA Food Masters sa pag-umpisa ng elimination round ng UNTV Cup Season 11 habang sumabak na sa hardcourt ang rookie team na BJMP Greyhounds. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Simula na ng mainit na bakbakan sa hardcourt sa eliminations ng UNTV Cup Season 11. Sa first game ng triple header sa Paco Arena sa Maynila kahapon, ipinamalas ng Season 10 third placer Ombudsman Blockbusters na isa sila sa dapat bantayan ngayong season as they defeat the DMA Emissaries sa score na 95-84. Pero bago yan, nasurpresa ang Blockbusters sa mainit na opensa ng DFA na lumamang ng 8 points sa first quarter, 16-24. Napanatili ng Emissaries ang kanilang momentum at the end of first half, 45-51. Third quarter, unti-unti nang nakadikit ang Ombudsman hanggang sa naitabla na sa 68 points, courtesy ng swabbing drive ni Samboy Ortega. Oh, what a shot! And we are going to be tied going into the final quarter. Pagpasok ng last quarter, naagaw na ng Ombudsman ang abante. Sinikap na maghabol ng DFA, subalit na-outscored na sila ng Ombudsman, 27 points against 16 points. Best player of the game ang team captain ng Ombudsman na si Verson Franco na may double-double performance, 22 points at 11 rebounds. Habang si Samboy Ortega naman ay nagambag ng 7 points, 3 boards at 4 na assist at steals. This time, malalim ang bench namin eh. Kaya nakita namin yung weakest point nila na kailangan ko mag-rotate ng uso ng players. Ano? So sila hindi na masyado mapag-rotate kasi gawa ng, yun nga, nabigyan namin sila ng magandang energy kaya medyo kinapo sila at the end eh. Hindi namin na-sustain yung sinimulan namin.
Nung latter part, bumigay kami, dumuwag yung depensa, tapos medyo napagod yung iba. Pero ang pinakano talaga is lumuwag yung depensa. Nawawala na kami dun sa rotation ng depensa namin. Sa second game, agad nagpakitang gilas ang rookie team BJMP Greyhounds laban sa 4-time champion AFB Cavaliers sa paglamang ng 9 points, 8-17. Nagising ang opensa ng Cavaliers sa pangunan ni Michael Banyaria na pumutok na agad ng 15 points sa second quarter. Kaya naman naagaw na nila ang abante, 34-32. Rumatsyada ng 9-0 run ang AFP kaya mabilis na umangat sa 11 points ang lamang ng Cavaliers at inalagaan na nila ito at the end of third kanto, 54-46. Last quarter, kumayod ng 13 points si James Tupas para sa BJMP pero dito naging sapat para apulahin ang mainit na opensa ng AFP hanggang sa maubos na ang oras, 75-71, panalo ang Cavaliers. Best player of the game sina Michael Banyaria na may 21 points at 4 rebounds at si Darwin Cordero na may 15 points, 5 rebounds, 4 assists at 2 steals. Team effort pa rin yung panalo. So depensa pa rin. So sinabi ko sa kanila, depensa lang sila. Yung opensa, darating na lang yan. Dikit lang nung first pero dahil dun sa turnover nakakalayo. Then yung deadly shooters ng AFP Cavaliers. Sa third game, umani ng unang panalo ang defending champion Department of Agriculture o DA Food Masters laban sa PNP Responders sa score na 71-67. Nanguna sa opensa ng Food Masters ang Season 10 MVP na si Sian Ko na pumayad ng tig 13 points at rebounds at tig 2 assist at steals. At si Season 10 Finals MVP EJ De Guzman na may 18 points at 7 boards. Bukod sa dalawang MVP, nag-ambag din si Julius Kasaysayan ng 12 points para sa Food Masters. Habang sa PNP ay nanguna sa opensa sina Richard Villanueva ng 20 points. At tig 12 points sina Anton Tolentino at Rolly Serrano. Ramdam din sa pwersa ng PNP ang pagbabalik ni Season 5 defensive player na si Harold Santa Cruz na may 4 points, 11 rebounds at 4 na blocks. Siguro mataas pa rin yung moral ng players dahil kami ang defending champion. May mga ang daming lapses pero dahil yung winning attitude na na-develop namin last season na dadala pa hanggang ngayon, kaya siguro na-sustain namin, nanalo kami. In fairness, I give credit to Coach Eric, no? Naging organized ang PNP ngayon. Talaga makita mo ang ganda ng mga dribble drive nila. Nagkaroon nung pinaka-sport ng game is yung number 30 at the same time nag-4 small sila, nag-5 small sila. Okay, so hindi kami nakakontent dun sa depensa, especially dun sa mga smalls nila. Ang dami nilang tinirang coming from 5 seconds to go, bago mag-shot lock, ang dami nilang tinirang ganun. At the same time, breaks of game. Okay, bawi kami next game. Bernard Daddies, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po. Ganda po dito, no? Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit parang nakaramdam tayo ng kagaanan at kapayapaan ng kalooban kapag nakakarinig tayo ng lagaslas ng mga tubig? Alam niyo ba, may paliwanag po ang siyensya dyan. Ganito po yan.
Ang tunog ng tubig tulad ng alon sa dagat, talon o umaagos na ilog ay nakakabawas ng stress at nagpapakalma ng isip. Ayon sa mga pag-aaral, ang tunog ng tubig ay tumutulong na pabagalin ang brain waves natin. Kaya mas madali tayong nare-relax at nakakatulog. Kung hirap ka sa pagtulog, makakatulong ang pakikinig sa lagaslas ng tubig para magkaroon ng mas maayos at mas mahimbing na pahinga. Ang mga natural na tunog ng tubig ay nakakabawas din ng anxiety at nagpapaganda ng mood para bang may instant nature escape ka kahit nasaan ka man. Kahit na sa isang busy na araw, makakatulong ang pakikinig sa tunog ng tubig para mabawasan ang tensyon sa katawan at isip. Ang simpleng tunog ng lagaslas ng tubig ay may kakayahang ibalik ang balanse at kalmado sa ating buhay. So ngayon, alam na natin na hindi lang pala basta lagaslas lang yan, kundi isang paraan ng nature o ng kalikasan upang kahit papano ay kumalma ang ating mga kalooban. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Salamat po at shout out kina Bernard Collado, din po kay Leonides at Johnny Millares. Maraming salamat din kay Arman Acosta, Jimmy Lapina at Alicia Lopez. Ay mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit, 145 at 20 na nagsasabi, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.